Sabi ni BSP, there are only 2 digital banks that are profitable right now. Okay. So, dapat ba tayo ma-alarm kasi hindi sila profitable? Malulugi ba sila or nalulugi na ba sila? Hindi kaya kosto ng uncertainty? Well, kung gusto nyo malaman yan, pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss coming right up. Okay guys, so this was published last March pa. Okay, so sabi dito from Inquirer.net, sabi niya, only 2 of the 6 digital banks in the country are profitable, with losses likely to persist in the medium term as the nascent industry continues to find the right business model for the right target market with a largely untested credit profile. Sabi dito, there are 2 among the 6 banks that are profitable. But the expectation is that it would take about 5 to 7 years before a digital bank becomes profitable. Yun ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Director Melchor Plabasan. Yan. So, nag-decline si BSP to identify kung sino ba tong 2 digital banks na profitable. Pero 6 lang naman to, di ba? So, ano ba tong 6? So, yung 6 ay Uno Bank, Union Digital Bank, GoTyme, Overseas, Filipino Bank, Tonic Bank, and Maya Bank. So, 2 lang daw sa kanila. So, sino kaya yun? So, bakit? Ito yung reason. Bad loans. The struggle to turn profitable stem from digital banking problems with their lending activities. So, sabi dito, ito and take note, data from BSP show that 14.49% of the entire credit portfolio turned sour in 2023. Significantly, 3.24% ratio recorded in the entire Philippine banking industry. Okay, let's digest this. So, sabi, pag pinagsama-sama daw yung lending service ng mga digital banks, 14.5% yung mga bad debts, mga hindi na nagbabayad. And itong 14.49% would represent a 3.24% sa kabuuan naman ng lending portfolio ng lahat ng mga banks. So kung isipin nyo, ang laki rin na kalugihan ng 14.49% na hindi nagbabayad. Kunyari, 50 billion yung kabuuang lending service ng mga digital banks. Kunin natin yung 0.145%. So that's 7 billion na kagad na kalugihan ng digital banking industry. Kasi ito yung mga considered as bad loans na. So bad loans, parang ang hirap ng i-collect niyan. So ganun kalaki. And isa pa sa problem kasi dito, kailangan din kasi na mag-allocate ang mga banks ng portion ng capital nila for the bad debts or bad loan. Parang kung magpapautang ka ng let's say 1,000 pesos sa 10 tao, parang kunyari i-expect mo na yung isang tao doon hindi makakabayad. So parang around 9,000 lang yung pwedeng bumalik sa yung capital. Though plus interest yun, pero kailangan mo nang i-expect na yung isa doon hindi makakabayad. Yun yung logic sa banking system natin. So now, is this a cause of alarm? Well, hindi naman. So sabi rin naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas, it takes around 5 to 7 years para maging profitable. Kasi guys, ang nangyari, una, di ba, naglabas ng mga banks and then ang taas ng interest rate nila, pero wala pa masyadong mga loan service. So kung titingnan mo, paano ba sila kikita? Paano ba kumikita yung mga banks? Well, kumikita yung banks by providing loans sa mga customers din nila. Yung interest na binabayad ng mga customer, yun actually ang kita ng mga banks. And portion of that, nakita ng mga banks, binibigay din naman nila sa mga depositors. So, again, is this a cause of alarm? Well, kung ikaw na nagde-deposit ka sa mga digital banks, up to 500,000 pesos, no, it's not a cause of alarm. Safe na safe ang pera nyo, up to 500,000. But if lagpas ng 500,000, that's where there are risks na kailangan nyong pag-aralan mabuti. So, nandyan yung kailangan yung tingnan, yung capital ng banks, yung loans ng banks, yung expenditures. Yan yung mga diniscuss natin last time. Siguro, ayan, tingnan nyo na lang yung mga videos na yan. Yung financial statement na nilabas ni BSP regarding sa mga digital banks. So, naging successful ang mga digital banks in getting customer to save money dun sa mga banks nila, di ba? Like si Maya, mataas yung interest later on, si GoTyme, and then nakita natin na binaba nila yung interest rate. Bakit? It's because kailangan i-stretch nila yung budget nila to further serve more customers. Kasi nga, like for GoTyme, hindi pa siya naglalabas ng
lending products niya. Meron yata para sa mga small businesses lang. And they partnered with a payment gateway, if I'm not mistaken, si Paymongo yata. So, isipin nyo yun, si GoTime naglalabas ng pera to pay for the interest, pero hindi pa naman siya talaga kumikita. So, saan niya kinukuha yun? Yun yung mga reason kung bakit hindi pa profitable yung mga banks right now. Si Union Digital Bank, nakita nyo ba kung nagpapautang na? Well, ang nangyari dyan is binili ni Union Digital Bank yung loans ni Union Bank. So, parang lumipat lang. So, kung ano yung existing na loan with Union Bank, yun pa lang din ang nagbabayad. Pero nakita nyo na ba kung nag-o-offer na ng bagong loan service si Union Digital? Well, hindi pa. Si Uno Bank, recently started yung Uno Loan, di ba? So, hindi pa naman ganun katagalan, hindi pa nagmamature yung mga loans talaga para makita nila na kumita na sila. And same thing with other banks. Like Maya, na last year lang naman din nagsimula magpautang ng personal loan. So in summary, kahit dalawa pa lang naman yung kumikita na digital bank right now, hindi pa rin naman to cause of alarm kasi halos nasa kalagitnaan pa lang ng 5 taon itong mga digital banks. So later on, makikita natin na maglalabasan na yan ng mga lending products katulad ni GoTime. Meron din si GoTime na buy now, pay later option na ila-launch din yan this 2024. So, kahit hindi pa ganun ka-profitable, nagsa-shoulder pa sila ng expenses and cost, later on, makikita natin maglalabasan din yung mga service na yan. So again, kung ako ang tatanungin nyo, it's not a cause of any alarm, especially kung ang pera mo na deposit sa mga digital banks ay 500,000 or less. And then, mas riskier na lang kung 500 pataas ang ide-deposit mong pera with the digital banks. Yun lamang naman for today's video. Sana nagkaroon tayo ng brief explanation on how the lending service work, paano kumikita yung bank, etc. Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo, alin dito sa 6 digital banks na to? Maya, Uno, Tonic, Union Digital, OF Bank, and GoTime yung sinasabi ni BSP na profitable as of this time? And sa tingin nyo, bakit sila? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag #RoadTo100K sub para sa chance nyo manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Atiana VM9MG. Sabi niya, thank you for sharing. Meron naman dito pero sa Mr. Cash nag-apply ako, approve naman. Hashtag #RoadTo100K subs. At Yana VM9MG, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button o sa bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!